Ngayong araw, ako po pala si Pierre McLean and I'm engaged for obedience. Nagkakwentin po ako sa inyong lahat. Ang kukwentin ko ay ang alamat ng butiki. Noong unang panahon ay batang pilyo at matikas ng ulo. Nagpapangalang Kiko. Kilala siya ng buong barangay sa kanyang kakulitan. Sinasaway siya ng ina sa pagbabago. Kiko, bumago ka naman. Huwag kang maglaro-laro all the time. Lagi lang si Kiko naglalaro habang yung ina niya nagwawalis. Nag-aabala si Kiko sa pagwawalis ng ina tuwing umaga. Kiko, huwag ka naman maglaro dito. Doon ka na lang sa malayo maglaro at alalayin mo. Huwag ka mag-away ng mga hayop, ha? Hindi ito pinansin ni Kiko at patuloy pa rin siya ay naglalaro sa hayop. Aso pusa ang naglalapitan kay Kiko. Aso pusa, ibon, laro tayo. Ikaw na lang ang ibigan ko. Nagtatakbo sila sa side to side ng parang naglalaro. Habang naglalaro, nakita si Kiko ng punso sa sahig. Nakita siya ng malaki na punso. Nakita ng malaki ito, kasi iba yung nakita niya dati. Ang laki naman nito, liliitin ko to, parang ganito. Kaya sinipa niya ito ng malakas at lumiliit yung punso hanggang parang liit na siyang wala ng punso. Pinagalitan siya ng ina, baka makapahamakan yung pamilya natin. Sa duwende, ha? Anak, huwag mo yun uulitin. Baka makapahamakan tayo sa duwende na nagtitirahan doon sa loob ng punso. Hindi to pinansin ni Kiko at patuloy pa rin siya nagagawa ng kalokohan. Nakikita si Kiko ng bayawak sa kanilang bakuran. Ito ay malaki. At parang may pumupunta sa saan. Sabi ni Kiko, ang laki ng biyawak na yun. Ang laki naman yan. Saan kaya siya pupunta? Susundunin ko siya kung saan siya pupunta. Parang napupunta siya kasi. Nakita si Kiko ng mga itlog habang nagsusundan sa biyawak. Pero pumasok ang biyawak doon sa lungga na yun. Ngayon, alam na ni Kiko yung kanina yung mga itlog. Yung itlog na yun ay sa biyawak. Binilang ni Kiko ang mga itlog at nakita niya ang daming palang itlog doon sa loob. Gusto niya maglaro, pero wala na siyang malalaro. Naalala niya, dinala niya yung tirador niya at ang daming itlog dito. Bored na ako dito eh. Nadala ko pala yung tirador ko. At ang dami rin ang mga itlog. Gagamitin ko yung itlog para mas masayang laro. Pinulot ni Kiko ang mga itlog. Pinalaran ni Kiko ang mga itlog ng biyawak. Meron doon ng itlog na basag, basat, paulit-ulit. May mga usok sa gilid at may duwende lumabas sa usok. Hoy, batang salbe,
Bakit ka nandyan? Hindi naman to sa imo eh. Hoy, batang salbahe. Bakit ka nandyan? Ito ay para sa bayawak na yan. Bakit ka nandito ha? Bakit ka naman nandito? Hindi mo naman alam paano siya nandito. Nakatabi siya dito sa ng malayo at dito ang mas malayo. Huwag nagbuhay sa loob ng mga itlog na yan. Bakit mo ito ay binabasag? Bata ka. Ikaw ang paparusahan ko. Ikaw ang nagsisira dito sa bawat isang itlog. Isang itlog ay isang buhay sa loob. Oh. Ikaw ang ating paparusahan. Ikaw ang nagde-destroy. Go. Ikaw ang paparusahan ko. Ikaw ay laging butiki at naghahalik sa lupa. Natakot na takot si Kiko at tumakbo siya sa bahay ng mabilis. Bawat hakbang ay mas mabilis kaysa isa. Pagkaabot sa bahay, Ay. pagkadating sa bahay, tinawag niya ang ina. Inay! Saan ka na ba? Inay! Narinig ng inay at pumunta siya sa loob. Umupo silang dalawa at nakita ng ina umiiyak si Kiko. Kiko, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Kiko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nag-iiyak? Sabi ni Kiko, Inay, tulungan niyo po ako. May nangyari ng masama sa akin. Unting-unting laging butiki si Kiko ng katagalan. Inay, tulungan niyo po ako. Ayoko pa lang ng butiki. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Wala nagawa ng inay sa anong nagrari sa anak niya. Umiiyak na lang ang inay ng tahimik habang ang anak ay laging butiki. Na ang dating kamay, ang nalaging malaking kamay na dati ay naghayayakap sa ganyang ina ay laging maliit ng kuko ng butiki na tumataas sa pader. Taas ng pader. Bumaba si Kiko ng pader at lumabas ng bahay. Oh. Araw-araw na nadating si Kiko nandoon Araw-araw nakita ng ina ni Kiko ang butiki araw-araw ng tuwing hapon. Tinatawag, Butiki, nandyan ka pa ba? Yeah. Ang ina ay nag-aalala sa kanyang ina. Pagkakita sa butiki araw-araw, naalala ng ina ang anak nang nawala niya. Kaya mga bata, magpabait kayo sa magulang nyo at sa mga kapatid ng mabait at mga hayop ng hindi naman kalala. Para hindi marusahan kayo sa mga ibang hindi na maalala ng mga iba.